Before ko magahatag sa message, abi nyo lang, may dako gyud ko nga kadaugan. Ang kadaugan nakon katong Sunday, katong pagputol namon sa lubi. Akon gyud ni usulti kay kadako sa gihimo sa Dios. Kay kahibaluta nga ang lubi naton diri sa simbahan murag medyo kuyaw sa mga bata. Labi na kon matagakan sa bunga sa lubi. Dili baya dago-dago kon maigo ka sa lubi. Sakit magani bisan putot lang. Sa giputol na, gibira na sa aton mga kaigsuunan. Abi mo lang, sa hapit na maputol, naputol ang pisi. Nya kay ang lubi, dire baya to nagharag. Punan pa sa kusog nga hangin, kay hangin baya to pagka Sunday, nya amihan pod. Pagputol sa pisi, nilabyog yun ang lubi. Murag ni ana yun siya. Nakaingon yun ko, kung wala ang pangamuyo kag pagpuasa, hangtod karon nag-repair pata sini. Ang akon balay, hindi man na problema kay gubunonon man na siya, kay kuhaon man na, kay hawanan man na naton diri nga part. Pero nakaingon gyud ko kung wala ang tabang sa Dios. Hagsa gyud ining simbahan. Pagkadako sa to nga lubi. Ang bunga nagtuyok sa lubi. Pero tungod sa pangamuyo, gi-preserve sa Dios. Kag mao kana ang akon dako gyud nga kadaugan hangtod gabi na malandong pa ko kon ang Dios wala nagpakamayo. Just imagine, sa kabag-o sa pisi, pero naputol ang pisi. Naputol. Nagtuo si Romeo kung gibuhian sa mga nagbira, naputol di ay. Pagputol sa pisi, nilabyog ang lubi. May gani kay, way nilahos pagkatumba. Amo na nga nakaingon gid ko, kadako sa nahimo sa pangamuyo. Pakpakan naton ang buhi ng Dios. Kagdayon, akon pod gipasalamatan ng Dios bisan paman sa aton nga gitawag extension sa kabuhi nakaabot na ta sa bulan sa February. Amen. So right now, although may mga panghitabo nga dili naton wala naton gi-expectar, but still ang Dios nag-preserve sa aton kabuhi. Amen. So once again, may buntag ka natong tanan, labi na sa mga bisita naton, kaglabaw sa tanan ang aton mga kauturan sa muhon, sa lawis o sa tamiaw. Kitang tanan aton gibayaw ang ngalan ni Kristo Jesus sa sini nga kabuntagon. Abi nyo lang, sa nagwali ko dito sa Kualipapa, usa sa mga upod naton nga pastor sa Mindanao, nahibulong ko nga perting tutok niya sa akon samtang nagwali ko. Pagkahuman, sa nagtindog na siya, nagtestimony siya, nga nagtanaw siya sa akon wali tungod kay iyan na hinumduman ang iyang amahan nga namatay. Kaduwa na ni nahitabo sa akon. Sa nagwali ko dito sa Ahupan, sa Konsolasyon, diri pa to ang junior ni Bradinho, gipawali ko dito sa Konsolasyon. Natingala ko nga ang babae nga naglingkod sa una, kalit lang nga midagan og mihilak, perting hilak yun. Grabing hilak dito. Bako gyud sa pag-ayo. Pag umana kon wali, akon sa giduolter, natandog kami gid siguro sa wali. Silang siya, dili, pastor. Ang imo tingog, ako nadumduman, akon amay nga namatay. 2 times na niya naitabo. So basi karon may ikatatlo. Amen. Unexpected kaayo nga matagbarog may ara tao nga mo testimony nga ang imo tingog maupod sa akon amahan nga namatay. Kagdayon na-miss po ko sa kay Brother Luloy tungod kay maupod ang gisulti niya. But praise God, salamat sa pulong sa Dios tungod sa sining nga kabuntagon, padayon ang Dios naghatag sa aton sing puso. Amen. And once again, lingkod lang ta, doko ta sa aton ulo, kagdayon
magaampo ta sa mensahe sa Dios. O Dios nga gamhanan, before kami magapartik sa Holy Eucharist, Lord, nagapaubos kami sa amon ko galingon, kag nagakilala Ginoo nga ang imo kaalam, imo o Dios ihatag sa amon. Nakabarog kami, hindi sa amon abilidad, hindi sa amon o Dios kaalam, kundili nakabarog kami tungod kay imo kami gikaluyan Ginoo Dios. Kag sa sining aga nangamuyo kami, Lord, haplasi kami sang kaalam, kahibalo kag panabot Ginoo Dios nga langit nun. Kag ayaw itugot nga mugula kami sa sining nga dapit o Dios, nga ang imong pulong o Dios dili namon masabtan. Ang imo balang Espiritu Santo magatabon sa amon. Kag ikaw ang Dios, haleluya, manglihok sa tunga namon. Sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen. Kag amen. Aton basahon pag-usab ang sumpay sa aton gitun-an sang Sunday, ang Mark sa chapter 4 verse 35 to 41. This is what God's ordained storm. Amen. Yes, of course, kini nga gitawag mensahe, makarelita, it is because nakaagita mga testing sa kabuhi. Because ako nagtuo, individual sa aton, muagi ta sa gitawag test of time. Abi mo lang, ini nga mensahe, makarelita sini tungod kay, in the first place, ang natabo sa aton, sa mga nagligad nga tuig, hindi tubuhat sa tao, although ang tao ang naghimo, but that is already ordained by God. Ang tagsa kang mga panghitabo sa kabuhi naton nga usahay dili maayo, but you know, brothers and sisters, that is ordained from the Lord. Ako nagatuo, ing ana pod ang aton tagsa-tagsa kakabuhi sa sini nga kalibutan. Let us look this passage in Mark chapter 4 verse 35 to 41. As another na pod nga anggol. Kay ang pulong sa Dios is inexhaustible. Matun-an nimo siya sa daghan nga mga anggulo, kag daghan nga gitawag praises kag metaphor tungod kay ang pulong sa Dios. Dato ang Dios nga aton gialagaran. Lantaw naton, because this passage is so very familiar para sa aton. Niyanang pagkagabi, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, manabuk kita sa lanaw. 36, ingon Padre, busa gibiyaan nila ang panon sa katawan o ang mga tinunan misakay sa sakayan, nga gisakyan ni Jesus o nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab dito. Verse 37, unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. 38, apan natulog lang si Jesus nga nagunlan dito sa dapit sa ulin, gipukaw siya sa mga tinunan nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod. Verse 39, mibangon si Jesus og iyang gipahunong ang hangin og ang mga balod iyang giingnan, hunong og mihunong ang hangin og mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Ang verse 41, apan nahibulong sila pag-ayo og nagpangut-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin og ang mga balod mutuman man kaniya. We have 4 biblical truths nga tun-an naton sa sini nga gitawag passage. Because this is talking about a God's ordained storm. Meaning, may mga gialaw ang Dios sa kabuhi naton agod nga matis ang aton pag-alagad. Agod nga matis ang kabuhi naton labaw sa tanan kung ang imo gisunod amo si Kristo Jesus. Because the Bible says, ang Matyos naghambal, pagalutuson ang tanan nga nagsunod kang Kristo Jesus. Yes,
if you receive Jesus Christ as your personal Savior, ako nagtuo, then trials and testing will come. Gialaw ni sa Dios aron makita sang Ginoo kung unsa ka kamatinud-anon sa Ginoo. It is because may panahon gyud nga moabot sa aton kabuhi ang test of time. Abi mo lang, si Joseph. If you read sa kabuhi ni Joseph, ang naglambot sa iya kabuhi, hindi to plano sang tao. It is God's ordained process. If you look sa life ni Joseph, may upat ka bisti nga specific nga nangin usa ka butang nga si Joseph natuman ang plano sang Dios sa iya kabuhi. Yes, nagsugod ang kasina sa iyang mga igsuon sa dira nga ang iyang amay nga si Jacob gipatahian siya og bisti nga matahom. Nakita siya mga igsuon nga si Jacob may pinalabi nga anak, kag ang iya pinalabi nga anak amo si Jose. Gitahian niya si Jose sa pinakamatahom gyud nga sinina. Kag dayon adtong sinina ni Jose gitawag to iklot as being isa. Ining upat ka sinina nga makita naton kang Jose, nag-specific nga ang Dios, it is already ordained sa process sa kabuhi ni Jose. Kagdayon, tungod sa ito nga sinina, dugangan sa damgo ni Jose, ang iya mga igsuon na sina sa iya. Kung lantahon nimo, do iya nga gitawag, kung lantahon nimo, do kasakit sa iya nga kabuhi, kay nga ang igsuon niya, nagplano nga patyon siya. Pero, abi mo lang, grabe ang Ginoo kung iya na i-ordain. Because ang word nga ordain, it is iya na gintalana, iya gitakduan, iya ni gialaw, kag iya ni gimanduan. Because the Bible says, ang Dios naton, ang aton Dios nga gisimba kagidayeg, He is a God as control everything. Amen. Kag ang Bible nagambal, sa nagpahalab na ang iyang mga igsuon sa ilang mga karnero, wala nahiuli. Ang iyang amay nga si Jacob nagsulti, apasa dito ang imo mga igsuon, og susiha sila, base ko na unsa na sila. Ang gibisti ni Jose, ang bisti gyud nga gitahi sa iyang amay. Pagkakita sa iyang mga igsuon, as a short story, nagmeeting sila kung unsaon nila si Jose. Hangtod nga nakahukom sila nga patyo nila. Pero tungod sa kang Ruben, niingon si Ruben, hinumdumi ninyo, igsuon baya naton siya. Ang aton himuon, aton itaktak sa atabay, aton kuhaon ang iyang sinina, kag kunis-kunison naton, kag magpatay kitag karniro, kag ang iyang sinina patuluan naton sa dugo. Kag aton patuhuon ang aton amay, nga gipatay si Jose sa dalanon. Sa nanglakaw na sila, may usa ka igsuon niya, nga nakakita sa mga gitawag Ismaelites. Tribo sa mga Ismaelites, tribo nila ni Brad Maing. Ang mga Ismaelites, mga negosyante nga mga tao. Kag ang ruta nila, padulong sila sa Ehipto. Sa pagkakita siya mga igsuon, may nakahuna-huna nga nag-ingon, mas maayo pa, nga kuhaon naton ang aton igsuon, kag ibaligya naton siya. Buhi siya at the same time, makakwarta pa kita. Gipalit si Jose sa mga taga-Ismaelites kagdayon, sa gipalit na siya. Pag-abot dito sa Ehipto kay mga negosyante ito nga mga tao, gibaligya na pod siya sa mga Ismaelite dito na sa balay ni Pero. Kay adto nga mga tao, baliko na ton, during the time, uso ang slavery. Hindi lang kay ang manok kag baboy ang ginabaligya, ang tao sang una ginabaligya. Posible nga si Jose, gipalit sang Ismaelites, 30 kabuok sa lapi, pero pag-abot dito sa gitawag Ehipto, gibaligya na siya usa ka gatos. Ganan siya ang mga taga-Ismaelites.
Kag pag-abot na dito sa balay sa usa ka gitawag sinaligan paraon. Ang iya na pod bisti, he is what clothed as being a servant. Amen. In the first place, ang bisti niya, bisti sa usa ka anak. Kag pag-abot na dito niya, ang iyang bisti, bisti na sa usa ka ulipon. Kag dayon, sa diha nga nagdugay siya sa sina nga balay, ang asawa ni Paraon, ni Potiphar, naibog sa iyak. Kag dayon, as a short story, ripunta ni siya sa ang asawa. Oh. Ripunta ni siya, pero may gani kay nakadagan siya kag dayon, gigisi ang iya nga gitawag sinina. Kay nga, amo na to ang dispensation nga ang iyang sinina, Elisa naman. Gigisi ang iyang sinina. Kag pagkagisi sa sinina, napriso si Jose. Kag ang sinina niya, sinina na sa usa ka piniriso. Pero, hindi dito natapos ang kabuhi ni Jose. Nga, gigamit ang duwa ka sinaliga ni Parao, ang usa manugtagay sa bino, kag ang isa manughimo sa tinapay. Nagdamgo ni ang duwa, kag puros na tagnaan ni Jose. Kag sa dira nga nagdamgo ang Parao, wa isang may makatagna until such time nga nagsugid ang isa sa natagna, kay nga ang isa gipatay. Gipakuha si Jose. Kag amo na to ang specific nga plano sa Dios. Ang bisti ni Jose, gipulihan na bisti sa usa ka gobernador. Amo na nga kung basahon naton ang Genesis Kapitulo 50, versikulo 20, sa dira nga nag-reunion na sila sa iyang mga utod, ano ang hambal ni Jose? Ang gihimo ninyo nga dautan sakon, gihimo sang Dios nga maayo, agod maluwas ko ang kinabuhi sang tanan. That is God's ordained process. Amen. Hindi to plano sa tao. God's ordained process. Pag ining-upat ka bisti ni Jose, it is referred to Jesus Christ. Una, ang buktong na anak sa Diyos na Amay, nanaog siya kag nagbisti, subong bisti sa usa ka ulipon. Amen. Kag hindi lang kinangitulipon siya, ang pagbisti niya dito sa gitawag piniriso, ang iya nga gitawag bisti, amo ang bisti sa pagtubos ang pagkainga, ang iya nga kabuhi, nahimo siya na tunglo, agud kita nga mga tinunglo, mangin gawas nun sa tunglo sa Diyos. Kay ang tao nga piniriso, it is a curse because sa iya nga gitawag krimen nga natabo. Kag si Kristo Jesus, gipasimangdan siya, nga nakahimo siya krimen, amo tong nga ang hukom siya kamatayon. Pero after that, ang ikaapat, nagbisti siya sa harianon nga bisti kay si Kristo Jesus, hari sa mga hari, kag Ginoo sa mga Ginoo. This is what God's ordained process. Kag amo ni ang kabuhi naton. Amo na ang Kristohanon, labi na kon ikaw sugod ka na sa pagtikang sa pag-alagad sa Dios. Then God will arrange the time nga ikaw tistingan niya. Because sa Old Testament, ang identity sa mga tao during the time, ang ila identity sa Dios, He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ining tatlo ka patriarchs, which is Abraham, Isaac, and Jacob, nagrepresent kini sa Christian nga eksperyensya sa sini nga kalibutan. Una, as being Abraham, si Abraham amo nakadawat sa promisa sa Dios. Kag parehas sa aton, we receive a promise from God. And then, ang being Isaac, gi-enjoy ni Isaac ang promisa nga gihatag sang Dios dito sa kay Abraham. Kay nga si Isaac amo ang manununod ni Abraham. Pero pag-abot na ni Jacob, si Jacob, lahi na ang iya kabuhi, puno na sa pagsulay kag mga pagantos.
Meaning, this three journey of a Christian life, a God of Abraham, a God of Isaac, and a God of Jacob, sometimes sa kabuhi nimo, singganang imo katapat, base, ari ka na sa days of Jacob. Amen. Right now, brothers and sisters, we are now in the days of Jacob. Amen. There are 4 biblical insights. Una, ang verse 37 na gambal, the storm was great. Sama sa gisulti ni Lily, malisang yun siya kung may balut. The storm was great, the waves were beating into the boat, and the boat was full of water. And the Bible says, because the boat was submerged into the waters, it reveals, amo tong hambal na ton, it reveals what is really in the hearts of the disciples. Abi mo lang, gigamit ang sakayan, gialaw sang Dios ang storm, agod nga maribil unsa ang naa sa sulod sa mga apostoles. Ingon pa diri, because the boat was submerged into the waters, it reveals what is really in the hearts of the disciples. It reveals the real storm in their hearts. Because the greatest storm of life is not what happened to us, but the storm inside in our hearts. Ang gitawag, ang tuod nga storm, hindi kung unsa ang naglambot sa imo kabuhi, kapigaduhon, balatian, or something, unsa man ang naglambot sa imo kabuhi, hindi ni amo ang tuod nga storm. Ang tuod nga storm, ikaw. Ara sa imo. Amen? Singa na imo katapad ang problema, ikaw. Hindi kay ang gitawag unos sa kabuhi. Kay nga, pag-abot sa gitawag sa mga storm sa pagsulay, baliko naton ang imo nga gitawag mga pagmahay, ang imo nga gitawag masiling ka, madamo ka na sa himuon nga hindi insakto, ang imo nga bakba, musulti ka na sa dili maayo. Ang tuod nga storm, ara sa imo kasing-kasing. Amen. Why ni nagadipindi unsa man ang maglambot kapigaduhon? Yes, kung matured ka, makakatawa ka. Amen. Kinawala sa kwarta, hindi niya mo ang problema. Balatian, hindi niya mo ang problema. Ang problema, ikaw. May mga tao tungod kay problema niyang iyang kaugalingon. Pag abot sa panahon nga way sa kwarta, pirmi siya nga gitawag pasingit. Doalingit siya pirmi. Oh, labi ng mga asawa, da kauno na pirming bana. Oh. Labi na ining kulyada, nag-street na. Sila yung panirina, oros na lang kuno dilata ilang sudan. May ganit na kay may dilata. Diba? Yes. Abi mo lang ang storm nga tinuod ari sa aton. Ang aton kabuhi, amo nang ang Ginoo gaalaw siya mga problema sa kabuhi, gaalaw siya mga sirkumstansya sa kabuhi, agud maribil ang ari sa sulod naton kay ang problema kita. It is like the wife of Job, which is Mrs. Job. Amen. Sa dira nga gialaw na sa Dios kay nga man ako nagtuo ang kabuhi sa Kristohanon, hindi siya matandog without a permissions of God. Ang yawa mismo nangayo pa permiso sa gitawag sa Ginoo. Amen. Siling si Job, musimba ka si Job sa imo kung way pa siya sa may giapas. Siling ang yawa, kuha ang tanan siya. Siling ang Ginoo, sige, hatagan ko ikaw permiso. Nga na. Kagdayon sa giatagan na allowment sa Dios ang yawa, gipanguwa tanan sa yawa. Kagdayon, katapusan ang response ng Dios, ang response ni Job dito sa Dios nagambal sa Job chapter 1 verse 20 to 21, miluhod si Job og misimba sa Dios nga nagbayaw si ang mga kamot kang nagaingon, ang Dios ang naghatag, ang Dios usab ang mubawi, dalaygon ang ngalan sa Dios. Amen. Meaning, that is what a matured Christian. Amo ng mga matured nga Kristohanon. Whatever things happen sa iya kabuhi, ang mahimaya, ang Dios gyapon. Sama sa kanta sa atong igsuon, gina kay Brother Rolly, di ba?
alkanse ka man, pero ang importante, panalo ka kang Kristo. Yes, that is God Himself says. Amo nang pinaka-importante sa aton. Lantawan lang, pag-abot ito sa chapter to, sa diya nga si Job, nagpailob kay nga man, why magyud matandog si Job until such time nga ang gihilabtan sa iya, ang iya napudlawas. Yes, gitakbuyan siya sa usa ka sakit nga hindi ma-explain nga sakit. Halin sa gitawag lapalapa hangtod sa ulo niya, ang pirti kakatul nga klase sa gitawag sakit. Ang iyang asawa nakakita siya kay nga man naglingkod na lang siya kag dayon nagbubo sa abo, nagkuha na siya og buak sa kulon kag mao ang ginakiskis niya siyang lawas. Pero abi mo lang adto gali nga sakit, that is a blessings kang Job kaysa nagsigi na siya kiskis according pa sa Job chapter 42 sa naayo na siya naputi balik ang iyang panit sama sa bata. Kaya adto galing pagkiskis niya, pag-ilis gali ito sa panit niya. Amen. Palapakan na ito ng Ginoo. Pero, why ko nagsulti sa inyo nga mangiskis ka mo? Amen. Then, anong hambal sa iya asawa? Job, mupadayon ka balang yapon sa pagsimba, bisan ingana na ang imong kahimtang? Ang iyang asawa miingon, kay balo ka, sa pamilya, makasabot po ta sa aton mga asawa, kay sila ang nakahibalo sa problema. Di ba? Kay ang kaboy usay sa mga banat trabaho kaon, pero way sila kay balo ano gid ang reality. Amo nang ang dali madutlan sa problema ang asawa. Ang dali pud magbagulbol ang asawa. Amen. Amen. Lakpakan na to ng Ginoo. Hallelujah. Ingon ang iya asawa. Job, mupadayon ka lang balang gihapon sa pagsimba, bisan ingana na ang aton kahimtang. Siling siya ang imong sinultihan sa babae nga buang-buang. Amen. Girebuke siya. Amen. Sakto, girebuke siya. Ni Job, girebuke siya. Siling si Job, mudawat ka lang ba sa mga butang nga maayo? Amen. Dili sa ganimo dawaton ang mga butang nga dili maayo. Girebuke siya sa iyang bana. Because you know, sa aton kabuhi kag pangabuhi, muabot yun ang test of time. Amen. As being a servants of God, as being a followers of Jesus Christ, let us expect that something. Kag hindi pa na, abi mo lang, labi na sa mga first-timers na ton, ang akong gyud gisulti pirmi sa inyo, ang number one namon nga na-eksperyensyahan sa dira nga nagtikang na kami sa pag-alagad kang Kristo Jesus, ang number one gyud namon nga na-eksperyensyahan ang rejection gyud. Gi-reject kami sa amon nga gitawag mga katiyaan. Gi-reject kami. Way na kami gidawat, way na kami gikilala. Hindi lang kay ang mga parenti namon ang nag-reject, apil ng mga silingan namon. Lain na ang lantaw sa amon. Because kung ikaw magsunod kang Kristo Jesus, ang rejection yun, amo ang imo una nga ma-experiensyahan. Palakpakan na to ng because that is it is of time. Yes, kung ikaw usa ka anak ang imong ginikanan way pa sa pag-alagad kang Kristo Jesus, hindi niya masabtan ang pagsunod kang Kristo Jesus. Sometimes i-reject ka sa imong ginikanan. Because that is what an experience sa tao nga nagsunod kang Kristo Jesus. Pero tandaan naton, inatanan pamaagi na sa Ginoo. Amen. Diri sang una, bago pa ta diri. May mga manimba diri nga taga-Kabak nga ginapapili. Ginapapili sila. Musimba ka sa born again o kung hindi ka na gusto ipalubong diha sa minteryo. Oh. Simba ka sa born again o trabaho. Kung simba ka, halin ka na. Hindi ka na magtrabaho. Pero kung trabaho, ayaw pagsimba sa born again. Damo diri mi nagsimba nga ang gipili trabaho amo ng mga tao nga mga talawan. Amo nang hambal dito sa gipadayag 21:8 apan ang mga talawan ang mga mamumuno.
Ang mga nagsimbag Dios gitagana kini sa ikaduhang kamatayon, kang ikaduhang kamatayon amo ang kalinaw nga walay pagkapalo. Amen. Ang una gyud nga kandidato nga itambog dito sa impyerno ang mga talawan. Hindi ni kay nagtalaw ka sa kaway, kundi nagtalaw ka sa problema. Panahon sa mga paglutos kag pagsulay, nagtalaw ka kag nagbiya ka na dayon sa pag-alagad, kandidato ka dito sa impyerno. Palakpakan nato ng Ginoo. Amo na nga ako nagtuo, ini gialaw ni sa Dios nga aron ma-reveal ang ari sa aton kasing-kasing. Amo tong gihambal naton. Just imagine anong sulti nila sa Ginoo. Ginoo, wala ka ba nagpakabana? Nakita ang tinuod nila nga kasing-kasing. Kag mauna ang kabuhi naton. Amen. Kadayon, ikaduwa, kulantaw naton. Second, this term is called a practical testings of the believers to see on how much they had already learned from Jesus' teaching. Ini nga gitawag storm, it is considered as a practical tasting. Agud paglantaw sa ila, ang ilang mga natun-an kang Kristo Jesus. Because kung lantaw naton sa sining nga passage, sa notes naton, ang verse 35, kung lantaw naton dito, basahon naton balik sa New King James Versions, ang gestate dito sa verse 35, siling pa dito, ingon pa dito, ining praises nga in the same day. Amen. On the same day, when evening had come, he said them, let us cross over to the other side. Ining praises nga in the same day, kung lantaw naton sa notes naton, this praises, the word in the same day, refers to the day on which Jesus gave the parables of the kingdom of God. Kung lantaw magunaton ang verse 1, pagkato sa verse 34, gispent ni Christ ang iyang panahon sa pagtudlo, sa pagwali, hangtod nga nagabian sila. Sang adlaw pa lang, gispent ni Kristo Jesus ang iyang panahon sa pagtudlo sa sininga mga tao as talking about teaching by the kingdom of God. Nagamit si Kristo Jesus mga parables. If you read sa verse 1, pagkato sa verse 34, gigamit niya ang parables of the sowers. Kadayon, yes, ang Biblia naghambal, gigamit niya ang parabola bisan pa man sa sagbot nga nagatubo, kag gigamit niya ang parabola sa usa ka liso sa mustasa. Nga siling pa niya, kung may liso kamo, kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makaingon kamo. So ini nga gitawag mga pagtudlo ni Kristo Jesus, iya kini gihambal sa mga apostoles. Pero abi mo lang, God has a favor to His disciples. Why? Kung lantaw naton ang verse 10 kag 11, verse 32 kag 34, kung silahano na lang, amo ning natabo dito sa verse 10 kag 11. Sa nag-inusaran na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. Verse 11, si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban nga anaga sa gawas ang kamatuoran, gipadayag ingon nga mga sambingay. So meaning, diferensya ang pagdeal kag pagtreat sa aton sa Dios. Singa nimo katapan, lahi ang sa imo. Mo bitaw na nga kita, let us admit and confess. Yes, of course, we are all Christians. Amen. We are all Christians. Mo bitaw na nga ang problema naton, we Filipino people is very religious but not righteous. Amen. Ingon pa ni Papayus XIII, ignorance of the Bible, meanings is ignorance of Christ. Sang way pata nag-alagad sa Ginoo, may Biblia tuod ta, pero hindi ta kasabot kung unsa. Amen. Yes, hindi gani ka katultol kung diin ang Matthew, hindi ka gani katultol kung diin ang Marcos, hindi ka gani katultol kung diin ang New Testament kag Old Testament. Nga, gililong ni sa imo sang Dios.
Amo na nga makasiling ka dito sa New Testament sila ni Kristo Jesus, ang buta mugiya sa buta. Why? Ang wala nakasabot sa Biblia, ang ila pod leader, amo pod ang maghatag sa ila, sila nga duwa, puros buta, kag puro sila dili kasabot. Pero para sa mga gitawag apostoles, sa mga tao nga iya sa Dios, ginasuginlan sila sa Dios sa tinago nga kamaturan. Kag mao kini ang gibuhat naton karon. It is because kung basahon naton ang Biblia sa literal nga pagbasa, kung ikaw lang hindi ka kasabot sini. Nga ang pulong sa Dios espirituhanon ni, hindi ni matungkad sa tawhanon nga kalam. Bisan abogado ka pa, bisan doktor ka pa, or something psychiatrist ka pa, hindi ni mo ni masabtan kay nga ang imo hunahuna iya sa tawhanon nga hunahuna. Masabtan lang nimo ni kon ang Espiritu Santo mo pandong sa imo hunahuna. Kag mao kini ang gigamit ni Christ. So right now, kung lang taon na sa sining nga passage, pag-abot dito sa verse 35, nanakay sila sa sakayan. Because this storm, it is what we call as a practical teaching. A practical feasting sa kabuhi sa mga Kristohanon. Because Jesus had been teaching His disciples of the Word of God, and now He would give them a practical lessons. Amen. And this is the reason why God permit the storms. Amen. Hindi gusto ang Dios nga magsige ka lang pungko kag pamati. Singa na imo katapad. Hindi gusto ang Dios nga magsige ka lang pungko kag pamati. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. This is what Christ said in Matthew 7. Ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman ini, may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Sa diyang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Amen. Verse 26, apan ang tanan nga nakadungog. Amen. Sa akon gisulti og dili mo tuman ini, may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang hangin, mihapak ug mikuso-kuso natong balaya, natumba kini ug nagunob nga natukod kini sa balas. Sa mata sa Dios kung lang tao na ton, yes, although daghan reliyon, daghan prinsipyo ang tao, yes, may nagkalain-lain nga rasa, pero sa mata sa Dios, gidivide sa Dios ang tao sa duwa lang, maalamon kag buang-buang. Amen. Singanay mo katapat, gabay pa nga maalamon ka. Hindi ka na makasiling, kundi ng imo reliyon, unsa man ang imo reliyon, para sa mata sa Dios, gidivide lang niya sa duwa ka grupo, maalamon kag buang-buang. Ang mga maalamon nga mga tao, amo ning mga tao nga nagpamati sa pulong sa Dios nga malipayon, pero hindi lang kay kutob sa pagpamati, ila gituman sa pagtikang ang ila nabatian. Amen. Brothers and sisters, you are considered as wise in the eyes of God. Amo na nga makasulti ka, yes, bisan doktor ka pa, baliko na kon, bisan maestra ka pa, bisan principal ka pa, or something engineer ka pa, kung ang pulong sa Dios, way nimo gituman, buang-buang ka sa mata sa Ginoo. Pero bisan ikaw, yes, elementary ka lang, way ka nakagraduate elementary, pero ginatuman nimo ang pulong sa Dios, maalamon ka sa mata sa Ginoo. And that is what the Word of God says. Amen. So nagpasabot ang tao para sa mata sa Dios. Maalamon siya kung gi-exercise niya ang pulong sa Ginoo. And this is what the Word of God says. Amo na nga ang Ginoo kun lang tao naton shadow siya ka maalamon. Gi-allow niya kini nga storm, and this is what we call the storm of a practical testing sa ila kabuhi. Amo na nga ang notes naton kun lang tao naton sa sini nga passage siling pa dito, the storm
was a part of that day curriculum of the believers. 80 units on that subjects. Just imagine that. Ang pagpamati, 20 lang. Amen? Ang application, 80. Ang 1 Peter 1, verse 6 to 7, ingon pa dito, busa angay ninyo kining ikalipay, bisan tuod, nga sa pagkakaroon, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon, tungod sa dagang mga pagsulay kaninyo, ang tuyo nini maong pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Singanay mo katapad, tinuod ba brad ang imong pagtuo? Amen. And that is what the reason that God allows the storms of life. Amen. So brothers and sisters, kung mubalik ta sa aton nga, faith cometh by hearing. Faith cometh by hearing. Faith cometh by hearing. But storm is the implications of what we hear. Amen. Diri na nato ni ma-apply ang aton nabatian. Kung i-allow sa Dios ang problema. Why problema hindi naton ma-apply? Gina-allow niya ang testing. Faith cometh by hearing. Faith cometh by hearing. But you know, storm is the applications of what we hear. Ang mga testing sa kabuhi, dira na nimo na madumduman nga ang Dios maipatuman sa imo. Amen? And this is what the reason why nga ang Dios nag-allow siya sa storms. Amen? Amo na nga, according pa sa notes na ton, kung lantaw na ton sa sining passage, siling padre niya, this context begin when Jesus said, let us go to the other side. Let us go to the other side. Because if you look this sa sining passage, siling pa dito sa ni Kristo Jesus sa verse 35, manabok kita sa lanaw. Manabok kita sa lanaw. Let us go, let us cross to the other side. Ingon pa ni Christ sa verse 35. Meaning, this journey of life will going to maturity. Hindi magsugot ang Diyos nga hindi ka mahamtong sa pag-alagad. Amo na nga ang Kristohanon, may tabukunon yun siya. Amen? Sige na mo tupad, may tabukunon ka yun sis. Amen? This context begin when Jesus said, let us cross to the other side. Meaning, this journey of life will going to maturity. Hindi gusto ang Diyos nga magpabilin ka nga bata sa pag-alagad. You must be as matured Christian. Hindi gusto ang Diyos nga manginbunjing ka, dako kalawas, pero nag-uyat kagyapon bibiron. Amen. You must cross that in other side. Meaning, ang kabuhi sa Kristohanon, kinanglan maghamtong siya. Ang Hebrews chapter 6 verse 1 naghambal, siling padre, busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan ug dili na kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulunan mahitungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga musangkot lang sa kamatayon ug ang mga pagtulunan mahitungod sa pagtuo sa Dios. Meaning, as being a Christian life, let us journey going to maturity. Amen. Kung ginikanan ka, hindi ka malipay nga ang imong anak, pulo ka tuig sa grade 1. Sino malipay nga ginikanan? May silingan kami sa una, nag-grade 1 ko, kinder siya. Nag-grade 2 ko, grade 1 siya. Nag-grade 3 ko, grade 1 siya. Nag-grade 4 ko, grade 1 siya. Nag-graduate ko sa elementary, grade 1 yapon siya. Hangtod nga nagbiya na lang siya. Kay ang iya mga manghod na classmate naman niya. Hindi malipay ang ginikanan. Bisan ikaw mismo, abi mo lang sila ni Bradjan, naghupot sila og baboy, gipakaon pag-ayo,
maayo nga pag-atiman sa baboy, pero wala nagtubo ang baboy. Ang nagtubo ang balahibo lang. Ang nagtubo balahibo. Giihaw didto na diskubrihan nga may diferensya ang tungol kag tinai. Amo na nga hikapa ang himo tihan base may diferensya. Amen. According sa aton gitun-an, this journey, it is a journey going to maturity. Kadayon, siling padere, many believers have mistaken idea. May mga wrong concept yuta. May mga hindi insakto ta usahay nga speculation kag pagpati sa kabuhi. Many believers have the mistaken idea that hearing a good sermon or Bible study is what makes them grow and matured and get God's blessings. No. May mga Kristohanon para sa ila, ang pagpamati amo ning makapahamtong sa ila, ma-enjoy sila, and then at the same time matured na sila, kag paagi sa pagpamati makuha nila ang blessing sa Diyos. No, it is not. Ang sumpay, hindi na lang natin basahon ang Galatia, according pa sa sumpay natin rin. It is not the hearing but doing that brings the blessings. So God allows the storm in order to teach our learning. Amen? Because every storm of life that came will proportions to our learning. Ang kadako sa balod nga naglambot sa ila, proportion to sa ila mga natun-an, kay just imagine, tibuok adlaw nagtudlo si Kristo Jesus. Every storm that will comes to us, it is what proportions to our learning. Amo nang hambal ni Blas, abi mo lang, ining aton nabatian, ipakaon ni sa aton sa Dios. Oh, tistingan kay gyud sa Ginoo. Bisan kamo karon nga namati, tistingan kamo sa Dios. Way ta kahibalo labi na sa mga bisita naton diri. Inigawas ninyo diri pagpauli ninyo, ang inyong silingan nagpasingit na. Oh. Nagpasingit na. Way ta kahibalo pagpauli nimo may something na nga naglagot sa imo. Di ba? Because the Bible says itis ka sa Dios. Proportion ang aton nga gitawag learning kag storm nga gihatag sa aton sa Dios. Kay ang Korinto naghambal, hindi maghatag ang Dios mga pagtilaw nga hindi naton masarangan. Palakpakan nato ng Ginoo. Meaning, gialaw na sa Dios tungod kay masarangan na nimo. Inang mga tao nga musiling adi ko na kaya, maghikog na lang ko. Deception na sa yawa. Diba? Ayaw git pagsulti, babayi, hilakan, hikugan. Ay git pagsulti siya na. Diba? No. Ayaw pagsulti nga hindi ka kasarang. Ayaw pagsulti nga di na nimo mahimo. Because you know, ang Biblia nagambal, I can do all things through Christ who strengthen me. Hindi mag-allow ang Dios sa mga butang nga hindi naton masarangan. Ang naglambot kang Jose, gihatag to siya sa Dios kay nga makasarang sa to si Jose. Amen. Ang aton kabuhi sa sining nga kalibutan, ang ginaalaw sa aton sa Dios, makasarang ka nga may natun-an ka. Amen. Amen. Singanay mo katapad, may natun-an ka. Amo na nga makasarang ka, may pulong ka sa Dios. Amen? Kag amo ni ang bahandi naton. Amo na pag-abot sa mga pagsulay, makabarog ka kay nga may pulong ka sa Dios. Amen? Bisa naman ang maglambot sa imo, makabarog ka may pulong ka sa Dios. Yes, makahila ka, pero still ang pulong sa Dios amo ang naga-comfort sa imo. Amen? May mga panahon sa Kristohanon nga hindi kalikayan, nga mag-isahanon na lang siya. Yes, amo na ng panahon, hindi na siya mangita sang tao kung sino mag-comfort sa iya. Amo na nga panahon, nga ang iyang nabatian, amo ni mag-comfort sa iya. Amen? Nga,
may pulong siya sa Dios. Kag ang pulong sa Dios, the best nga gihatag sa aton silid. Amen. Let's say, for example lang, inig sakay na ni Lily kag ni Lara, hindi ko mahadlok. Amo ning giwali ni Tio Dudong. Amen. Hallelujah. Because ang Biblia naghambal, arata kang Kristo Jesus. Pero kung may bagyo nga naglarga ka, imo na. Hindi na napagpasingadli ang Ginoo. Kay balo ka naging may bagyo, naglarga ka. Pagkadanghag na nanimo kung magmao ng obra. Diba? According pa sa notes naton, we must measure our spiritual growth through the Word of God and how we obey it. We should not measure ourselves by comparing other Christians. Hindi ginaton pag-i-compare. Amo bito na nga sulti na kon, hindi ginaton pag-itandi ang aton kaugalingon sa mga tao nga ara sa simbahan. It is never yun. Nga man, may kaluyahon po na siya. Bubito nang ang sulti na kon, ang pag-alagad naton sa Dios, let us expect the worst. May mga maayo sa aton mga kauturan, pero may hindi po na siya maayo. Parehas gyapon ni sa mag-asawa. Sa nangaluyag pa na ang lalaki, itaguon gina niya ang iya nga kinaiya. Nga ipakita giniya ang dagway sa usa ka anghel. Subong sila. Amo po na ang babae nga ginapangaluyagan. Taguon gina niya ang iya batasan. Hantod nga ma-inlove ang lalaki. Hangtod pod nga madibilop ang babae kay musiling ang babae, ini ang akon banahon kay way bisyo, way gainom, kay gipakita gikuniya sa nag-agi kami, kuyog kami, giagda sa iya mga barkada siling sa wala nako sina. Amo ni ang piliun nakon. Di ba? Pero sa nagminyuay na sila, kundi ito ang lamisa, dito ang iyang bana. You must expect the worst. Amo na nga ang aton pud pag-alagad, do not compare sa imong kabuhi sa mga iban nga Kristohanon. Ayaw gyud, madaot ka sina, maluya ka sina, kagkatapusan sina, hindi ka na mo appeal. Kay nga man mangin self-righteous ka naman. Para sa imo ikaw nang insakto. No. Bubito na nga sa aton gitun-an sa circles of commitment. Yes, kung lantaw na to ni, ining pagpakigsandurot, dako ang madibilop sa aton. Dako ang madibilop. Labi na kikita na tao ta nga introvert. Na tao ta nga may pagka-turtle syndrome. Ano ning turtle syndrome? Mo makita kung may tao, muplok balik. Diba? Yes. Hindi lang kay may mga turtle syndrome ta, may oyster syndrome ta. Lantawan ninyo ang nagangangang ang gitawag mga kinason. Tuslo ka, di ba, mukipot na yun. Amo ning kabuhi na ton. Yes, we are oversensitive sa aton balatyagon kag panglantaw. Dali naton ma-misinterpret ang hindi maayo nga gitawag lihok. No. Dako ang aton makuha diha sa fellowship. Yes, madibilop ang aton relationship sa iban. Mabito nang sulti na kon, makakaton ka sa pagpalangga, makakaton ka sa pagpailob, kag makatuon ka sang kinaiya dira sa iya. Amen. Ngaman kita nga tao puros tatanan gikaluy-an sang Dios. So do not compare. Ayaw gyud pag-ikumparar. Makita ganin nimo ang iban diri nga daw hindi na mag-prayer meeting, ayaw sila pagsunda. Amo na nga kung may mga ari diri nga makasiling ka, ang ibang ganito compared sa imo kabuhi. Yes, brothers and sisters, lain ang imo kag ang iya. Amen.
amo ning aton himuon. Amo bitaw nang ang Bible nagambol, we must measure our spiritual growth through the Word of God and how we obey it. We should not measure ourselves by comparing other Christians. Many believers grow older but never grow up in spiritual. Lingay nyo tupad, nagtiguang na lang pero hindi gyapon matured sa spiritual. Lingiya. Di ba? Oh, nahamtong na lang ang naong. Oh. Di ba? Oh, pakpakan na to ng Ginoo. Ayan. Do may ara dili kadawat nga nahamtong ang naong. Nahamtong na lang ang itsura, pero why nagtubo sa spiritual. Amen. Ingon pa dire sa notes naton, there is a difference between age and maturity. And this is what the Word of God says. The mature Christian are happy Christian. Ang mga matured nga Kristiyano niya, makita gini mo siya itsura. Amen. Ang pagkatawa. Because ang enjoyment, regalo ni sa Espiritu Santo. Amen. Amo na nga, hindi kita magsugot nga, hangtod sa kamatayon, magsigil na tagyungod. No. I-exercise ang kabuhi nga, mga tawa. Amen. Oh, nga na, sige ka lang kusmod, sige ka lang yungod. Nga na. No. Ang mature nga Kristiyano niya, makita ni mong enjoyment siya kabuhi. Malipay ni siya. Amen. Amo na nga, lingablay nyo tapad, katawa na. Katawa na. Perti ka mahal sang iban sa katawa, oy. Ang iban nga gatuod-tuod nagkatawa, igo lang mapagwa sa ngipon. Wala na. Amo nang problema. So, no. You must enjoy that life. Abi mo lang, ang kabuhi naton mubo lang. Mubo lang kabuhi naton. I-enjoy naton ng life. Mubito ng siling ni Solomon, basi maabot ang panahon nga moingon ka wala na ko'y kalipay. Tawa lang. Amo na pirmi ko ginag-illustration ako na may si tata. Nadula na siya kay nga hindi naman siya katindog. Kung matiguang ka, ang imo enjoyment wala na. Di ba? Hindi ka na makasuroy sa gusto nimo katuan. So ang imo enjoyment dira na lang kutob amo na mintras batanon ka, just grab the opportunity. Just enjoy sa kabuhi nga giregalo sa Dios. Amen. Amo na nga enjoy ang tanan. Amen. Kaya nga, that is a sign of immature Christian. Amen ba? Palakpakan na to ng Ginoo. Kagdayon, sila yung padre niya, walang taon na ton as being immature. Balik ta dito sa nus na ton siya. Sila yung pa dito. The difference between age and maturity, the mature Christian are happy Christian. Useful Christian, involved in activities. Ang mga hamtong, willing ni nga magpagamit. Mo-involved po ni siya sa activities. Oh, matured na siya mo. Pero ang mga immatured, budlayan ka. Kaya ang mga matured nga mga tao, kung lang tao na to, mangin galamito na ni sila sa pag-encourage sa iban. Amen? Pipiyang imo katapan. Brad, manginhamtong ka na sa spiritual. Amen. Pakpakan na to ng Diyos ko dayo. Magabarog ta diya sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Ingon pa dire, the mature Christian involved in activities. Nga ang 1:21-18 siling padre, si Christ nagambal sini kang Peter. Siling pa ni Christ. Sultihan ko ikaw sa matuod. It is a truth. Sa batanon pa ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon og nagkaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Kini nga statement ni Christ, this is what a prophecy dito kay Apostol Pedro. Nga si Apostol Pedro tungod according pa sa church history,
Sang si Pedro dito sa Jerusalem, sa nanangyaw siya, mipalagyo ni siya tungod kay nahadlok siya sa mga magdakop sa iya. Kagdayon, samtang nga naglakaw siya sa tago, iya nasugatan si Kristo Jesus nga nagpasan sa krus. Kagdayon, siling niya, Ginoo, asa ka padung. Mitubag si Kristo Jesus according sa church history. Mubalik ko sa Jerusalem kay magpalansang ko para sa imo. Sa pagkadungog ni Pedro, miluhod siya kagdayon, mihilak pag-ayo. Kaya nga, ang nature ni Pedro, mudagan siya sa responsibilidad mo. Parehas nga gipanginwala niya si Kristo Jesus during the time. Miluhod siya kagdayon nagsilay siya. Kung mauna Ginoo, mo palansang ko. Dili nga ang akon ulo adto sa ibabaw, ang akon ulo ari sa idalo. Amo na nga sa nadakpan si Apostol Pedro, gilansang siya bali. Ang iyang ulo ari sa yuta, ang iyang tiil adto sa ibabaw. Amo ni ang propesiya ni Kristo Jesus sa iya. Kag natuman yun. Nagdupa si Apostol Pedro. But the second interpretation sa sining nga passage, because ang Bible, it is inexhaustible ang iya interpretation. The second interpretations, nagisgot ni sa Christian life, duwa lang ang Christian life, immatured kag matured. Siling padre, sang bata pa ikaw, hindi ni kay at the age sa panahon nga siya young o young people, kay ang mga batanon, gapagusto ni sila. Kundi nang gusto nila, dito ni sila. Diba? Hindi ni kay mao ang ipasabot ni Kristo Jesus, but it refers to spiritual. Ang mga Kristohanon nga bata pas pag-alagad, inang batanon pas pag-alagad, siya ang nagbuot siyang kaugalingon. Musimba siya, maayo man, o dili musimba, maayo man. Pasimbahan ba siya o dili? Nga bata pa siya sa pag-alagad. Pero kung hamtong na siya sa pag-alagad, ang mga dapit nga hindi niya gusto, amo na ni ang iyang kadtuon. Amo na nga ang matured nga Kristohanon, musimba ni siya kay nga sa pagkatinuod lang ang nature naton, hindi ta way ta nagdako nga ang aton kabuhi ara sa simbahan. Naanad ta sa gawas. Ining dapit nga simbahan, hindi ni aton nature. Hindi ni aton dapit, pero way ta may mahimo. Sa dira nga nahamtong kas pag-alagad, mukadto ka na sa mga dapit nga hindi nimo gusto, pero gusto na sang Dios. Amo na nga ari ka mo, kay nga amo ni ang kagustuhan sa Dios. Siling pa sa Ginoo, inigdupan na nimo, lain na ang magbakos sa imo, kag dadon ka sa mga dapit nga hindi nimo gusto. Amo ning natabo sa kang Pedro. Amo na nga ako nagtuo. It is what a blessings para sa aton. Amo na nga, this verse, it refers nga gialaw ni sa Dios sa aton. Kagabi mo lang, according pa sa sunod. Ining gistit ni Christ nga let us cross to the other side. When Jesus said, let us go to the other side. Meaning, Jesus, it is our commitment. Amen. Sila pa niya, mangadto kita dito sa Pikas Lanao. Giprobe sa Dios kung muupod ka ba o dili. Amen ba? Sige na mo katupad, muupod ka ba, Brad? It is our commitment. Amen? Gitis niya. Still, the choice is on these disciples. Ara gyapon sa iyang mga apostolis ang pagpili. Pareha sa kang Blandon, gitabok niya ang river sa Nigara, yes, latay agi sa pisik, paagi lang sa lakat. Kag dito sa ubos, adto dito ang perti kasulob nga gitawag suba, nga makita nimo kay nga that is a false. Kag ginlabang niya paagi sa pisik. Kag sa nakaabot siya dito sa Pikas, may mga crowd na nga nagpaabot sa iya, may mga gitawag TV stations kag radyo nga nagmonitor dito sa iya. Kag sa pag-abot na niya, grabe nga gitawag pakpak
sa mga tao tungod kay nakalatay siya paagi sa pisik. Ang singgit sa mga tao, we believe Blandin, we believe Blandin. Si Blandin sa nakalabang na siya, nagsyagit siya. Kinsay nagtuo sa inyo nga nakalabang ko paagi latay sa pisik. Ang mga tao, ang crowd nagsyagit, tuo kami sa imo Blandin nga nakalabang ka. Siling si Blandin, kung nagtuo ka mo nga nakalabang ko, kinsay mo kuyog kanako. Ang tao nagluya kang nagingon, Blandin, tuo kami sa imo pero ayaw lang kami pagpakuyuga. Amo po ni ang tao. Kinsay nagtuo kang Kristo Jesus, kaya personal mo tumanguluan. Ibayaw ko ninyo kamot. Pero sino willing mo kuyog? Amo na ning problema. Amen? Amo na ning problema. Amo na nga, ang ini nga praises, abi mo lang, this is what a single verse sa verse 35. But this praises, gitis sa Diyos ang commitment na to. Amen? Gitis niya. Kay ang number one nga nagakatumba sa Christianity, ang commitment mo. Endangered species na ni karon ang commitment. Bisan diin ka nga simbahan karon mo kadto, ang commitment amo ang problema. Lantawa lang. Ang Saddleback Church nga gipanguluhan ni Rick Warren. Just imagine si Rick Warren sa pag-imprinta niya sa gitawag libro The Purpose Driven Life, The Purpose Driven Church, The Purpose Driven Youth. Nangin bestseller nga book. Naka-imprinta siya. Sobra 50 milyon ka libro sa gitawag The Purpose Driven Life. 50 milyon ka kopya ang na-imprinta sa Saddleback Church sa Orange Country. Pero lantawa, nag-resign si Rick Warren. Nga ang problema, ang commitment. Endangered species na din commitment karon. Amo nang ako nagtuo si Kristo Jesus. Uhaw siya sa mga tao nga may commitment sa iya. Amo na nga ini nga praises nga gigamit niya. He takes our commitment. Kung bala, muupod ka kang Kristo Jesus. Mukuyog ka sa iya. May mga tao nga ang iya nga kabuhi, gusto siya sa comfort nga kabuhi. Pero ang Diyos naton, tandai, itis ka niya, i-prove ka niya, nga bisan luyo sa imo nga gitawag kahimtang, pabilin ka ba nga mukuyog kang Kristo Jesus. Amo na nga, gabay pa sa aton mga bisita, pagpauli ninyo sa inyo tagsa-tagsa kabalay, ibutang sa inyo kasing-kasing kagunahuna, si Jesus nagpaabot sa imo. Amen. Sila pa ni Kristo Jesus. Manabok kita. Meaning, there is no such thing as a specific person ngayang giskutan. Kundi ang gigamit niya is plural, meaning gi-address niya sa kadaman. Gi-address niya sa kadaman. Nagpasabot nga ining address para lang sa mga tao nga may balatyagon sa pag-upod sa iya. Amen. Amo na nga kung nakasabot ka, karon pa lang mo desisyon ka na sa pag-upod kang Kristo Jesus. Kaya musugot kag sa dili, mga igsoon ko, may panahon gyapon sa kabuhi nga mo pauli kag gyapon sa Ginoo. Bisan mamalibad ka pa karon, masugot ka kag sa dili, mo pauli kag gyapon sa Dios. Amo na nga karon desisyon ni ang imo kabuhi. Kung nagtuo ka kang Kristo Jesus, upod sa iya. Hallelujah. Let us worship God. Lord, salamat sa imo mga pulong imo gihatag sa amon Ginoo. Madamo nga salamat Ginoo tungod kay ikaw ang Dios ang nagatudlo sa amon. Pakamayuha Ginoo Dios. Hallelujah. Kini nga mga mensahe Ginoo nga mangin pundasyon sa amon kasing-kasing Ginoo. Oh, we lift up you Jesus Christ. We lift up you Jesus Christ.